At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mong panonood, please click mo yung Wellness TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, PBBM. May basbas nga ba sa ICC? Ayon mismo kay Harry Roque. Yan guys, yan ang mainit na balita na lalong nagpainit sa sitwasyon ngayon ng ICC. Dahil nga balitang-balita ngayon na nakapasok na nga itong mga ICC na investigador na mga puti para mag-imbestiga sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte. So ayon kay Roque, ang sabi niya guys, siya pala yung bumuo ng NGO para sa mga human rights advocacy na yung tinatawag niya na Center of International Law. Kumbaga, sila yung tumutulong sa mga biktima ng mga naging human rights victim. So ngayon, nung gumawa sila ng batas, dahil nga siyempre siya kumampi na kay Duterte, naiwan na ngayon yung kanyang grupo o kung saan siya mismo nagtayo ng NGO, National Government. So ngayon, kinukumpirma niya na talagang nakapasok na. Sabi niya, ayon sa kanya mismo. So, panoorin muna natin guys, tapos itutuloy natin ang ating reaction, right? Pasok, Harry Roque. Pero anyway, kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. 52 years after law school. Mas matindi ko pa yan sa kapatid. Pero naghiwalay po kami kasi yung ako ang bumuo ng NGO na Center for International Law na iniwan ko nung ako'y nasa gobyerno, ninais nila na tumulong dun sa mga biktima ng drug war. At sila yung nagsasampa ng kaso sa Supreme Court para sa Rito Amparo at kumawa rin ng mga affidavits para isang pa rin sa ICC. Sa akin, hindi ko sila pinigilan. Kasi ako nga ang founder ng Center Law, pero yan ang trabaho talaga ng Center Law. Kung sa tingin nila, minalalabag na batas, magkaso. Kasi ang ayaw ko dun sa mga pulahan. So yun guys, napanood nyo, di ba? So siya mismo nagsasabi dito. Talagang nakapasok na itong ICC. So kung maalala nyo guys, ang naging biktima kasi ayon sa PNP ay mga 7,000 na biktima ng war on drugs na sabi nila naglaban daw ito. Pero ayon sa mga human rights advocate, nasa 30,000 po. So malaking bahagi nito guys sa Metro Manila at sa mga probinsya. Maraming naging biktima. So ang tokan kasi kung maalala nyo guys, ang talagang purpose niyan, yung kakatok sila sa bahay. Tapos pag kumatok sila sa bahay, kakausapin yung mga suspect nila, mga drug addict, mga drug user, o mga drug pusher para sumuko. Pero ayon sa mga human rights advocate ang nangyayari, pagpasok, wala nang usap-usap, lahat binabalik na. So yun ang kailangan nilang patunayan. Kaya nga ito kasing ICC, napaka-sensitive talaga nito ng ICC na to dahil nga high profile, gaya na sabi natin dati, kasi hindi naman to mga simpleng mga iniimbestiga kagaya ni Pangulong Duterte, di ba? Ng dating presidente, mga polis na nasangkot, mga opisyal at binabanggit pa nga si Sara Duterte. Baka madamay din kasama si Bato de Rosa at marami pang iba. So malalaman natin yan pag lumabas na talaga yung investigasyon. Kaya nga dito talagang makikita natin na talagang na nangangamba na itong kampo ni Duterte dahil nga talagang nandyan na pala ang mga investigador. So ituloy natin guys yung video ni Roque kung saan lalo pang i-detalye kung ano pa ang mangyari. Pasok, Roque. Hindi na magko-cooperate. Nabago lang yan kasi biglang nagpunta nga sa
ICC ang OSG, hindi naman nagsabi kung anong sasabihin nila. Pinulaan sila ng pre-trial chamber that 3 sentences lang ang sinabi nila. Nasa internet po yan. Hindi po ako nagbobola. Hindi po kami kinonsulta sa paggawa ng kanilang pleading sa pre-trial. Bagamat, siguro mga 2 taon na kami nagpupulong. Kasi 2 taon na yan yung nagsimula yung preliminary examination na hindi pa involved ang hukuman po, prosecutor lang. So, palagi naman kami nag-interagency meeting. Lahat ng sinasubmit, pinapakita sa amin. Pero nabago po, hindi ko alam kung bakit talaga. Wala naman po ako sama ng loob, wala akong galit kay OSG Maynard. Nabago lang talaga. Siya'y dumiretso, hindi na nagkonsulta, at yun nga po, kung hindi pa nasa internet, yung kopya ng final ng pleading ng OSG, hindi ko malalaman na 3 sentences lang ang sinabi ng OSG dun sa lack of jurisdiction. So, pero nanindigan naman po ang presidente. August, hindi na makipagtulungan. Na-dismiss yung ating challenge on admissibility, dinala sa appellate chamber, dinismiss ng appellate chamber, although 3-2 on decision. 3 na dismiss, 2 na dapat walang jurisdiction. So split court po yan, no? Pero inulit na naman ni Presidente. Hindi na kami magtutulungan. Ang sabi nga niya, that puts an end to all our engagements with the ICC. Sabi pa nga niya, of all form and shape. So wala na. At ang linya pa rin ni Secretary Remulla ay paaresto ko sila sa Pilipinas. Kapag sila ay pumasok dito sa Pilipinas para mag-imbestiga, paaresto ko sila. Okay. Now, bakit ba importante itong operasyon? Kasi walang police, walang process server, at walang sheriff ang ICC. So yung mga supina para sa mga witnesses, supina para sa dokumento, at pinaka-importante, yung warrant of arrest na i-issue ng hukuman, dapat yung miyembrong gobyerno ang magsuserve sa pamamagitan ng competent authorized agency na sa Pilipinas ay DOJ. So ang communication ng hukuman, papadala sa DFA, pero DFA padadala sa competent authority na DOJ. So matapos po mabasura yung apilan natin itong taong 2023, pareho pa rin ang sinabi ng Presidente. Hindi na tayo makipagtulungan. Our engagement with the ICC is finished. Pero bakit po nabago? Siyempre po, nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, sang-ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, ang huling binanggit ng Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking nakita na nalaman sa aking mga pupuit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na de-stop. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-de-stop itong si FPRRD. At ito po ang narinig ko sa bubwit ko, Iwa naman po itong aking bubwit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara doon mga panahon nito dahil doon sa tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko kaya nanahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ng Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Ako sa tingin ko, talagang makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa de-stop. Dahil ang sinasabi naman palagi ni Presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Okay? Hindi naman niya tinatago na hindi niya inendorso si PBBM, pero siya naman po ay palaging sumusunod sa batas. Yan po ang kanyang training dahil hindi lang siya abogado, piskal pa bago naging vice mayor,
congressman at presidente. So, totoo bang nakikipag-usap si FPIRD? Totoo. Pero pinag-usapan ba nila ID stub? Sa tingin ko po hindi. Pero ang nakarating di umano kay PBBM ay ang pinag-uusapan ID stub. Samahan mo pa na biglang nagpulong si FPIRD kay President Xi. Na wala namang espesyal sa pagpupulong na yan, kung hindi, magkaibigan talaga sila. Pero siguro na pagtagni-tagni ni PBBM sa kanyang isipan, uy, nakipag-usap sa China sa panahon na mainit ngayon ang relasyon sa China. Merong mga chuwaro-warwa na mga amboys. Uy, nako, anong pinag-usapan nila? Baka mamaya, nagsasabuatan na sila laban sa Amerika at laban sa atin. At finally, yung chismis na galing sa mga militar ng pag-uusap di umano ay di-stop. Diyan daw na bago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM. Di umano ang nasa likod dito. At tanging namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon dahil siya ang hepe ng executive. So yun guys, napanood nyo, di ba? So kinumpirma mismo ni Roque na itong si Pangulong Bongbong Marcos na pala ang nagpapasok, di ba? O nakikipag-usap sa ICC. Di ba? Mariing sinabi niya na hindi na si Romualdez ito. Si PBBM na to, sabi niya, di ba? Kasi nga naman, bakit biglang nagbago ang isip ni BBM, di ba? Dahil nung una, talagang sabi niya, hindi, wala nang pakikipag-usap o pakikipag-cooperate sa ICC na yan. Talagang yun ang matigas na stand ng Marcos administrasyon. No? Well, hindi na papasukin yung ICC. At ganun din sinasabi ni Remulla, di ba? Sabi pa nga ni Remulla, pag may pumasok sa alas, tuwin natin yan. Sabi ni Remulla, di ba? Na talagang sinasabi nila na walang karapatang pumasok para mag-imbestiga kay Pangulong Duterte. Yan ang unang sinabi nila noon. Pero kalaunan na nga, dahil sa mga pangyayari, napakabilis, di ba guys? Dahil doon sa confidential fund na pinag-awayan o dahil hindi binigyan itong si Sara ng confidential fund dahil na-expose nga, nagamit ang 125 million sa loob ng 11 days. Nag-away sila ni una muna pala si Gloria, nag-away sila ni Martin Romualdez na natulugan nitong si Martin Romualdez na mukhang pinatatalsik siya sa pagiging speaker. Siyempre, gumawa ng action nitong si speaker, tinanggal nga si Gloria bilang senior deputy speaker, di ba? Deputy, yan. So, dahil doon, na nagalit nga itong si Sara, di ba? Tinawag na tambaluslos itong si Martin Romualdez. Hanggang sa lumaki to, hanggang sa pagdating ng budget deliberation, tinanggal na nga. So, feeling ni Sara talagang kinakalaban sa ni Martin Romualdez. At nagsumbong siya sa tatay na yun na nga ang nangyari, guys. So, si tatay, digong niya, talagang inatake itong si Martin Romualdez at ng buong kongreso, so nag-away sila. So, dahil doon yung buong kongreso, talagang lumalaban na sa Duterte. Kaya nagpasa sila ng mga resolusyon na papasukin na, makikooperate na yung gobyerno sa ICC. So, bukod doon, sinasabi nga ni Roque, yung destabilization. So, kung maalala nyo, di ba, may pumutok na balita, ito mismo si AFP Chief Browner, ang nagsabi na may nakausap siya mga general na planong destabilization. Although noon, pinatay nilang bigla, sinabi niya, nagkamali lang daw. Pero mukhang totoo, guys. Mukhang totoo, ang destabilization. Although sabi naman ni Roque, si Duterte daw ay nakipag-usap sa mga general, ay usap-usap lang daw yun, di ba? Wala naman daw halong destabilization. Ngayon, ang tanong dito, kung usap-usap lang yun at walang halong destabilization, dahil guys, yung mga general pala na kinuusap nitong si Digong, ay nagsumbong, yung iba, di ba? Nagsumbong kay BBM.
So ngayon, siyempre umabot kay BBM, yung destabilization. Sigurado kang alam natin kung anong pinag-usapan nila. Baka nga dun sa destabilization. Kaya bakit nagbago ang isip nitong si BBM na makikooperate? At sinasabi ni Roque na siya na mismo, hindi na si Martin Romualdez. Dahil siya kanya yung head ng ating gobyerno at siya yung foreign policy, di ba? Yung siya rin yung head ng foreign policy. Pero kung titignan natin yung sinasabi ni Roque, kung tama naman, di ba? Hindi naman gagalaw ang Kongreso o si Speaker Martin Romualdez nang walang basbas ni BBM. Kaya kung mapansin nyo, di ba, yung confidential fund ni Sara, wala tayong narinig. Hindi man lang kumibo si BBM. Hindi man lang niya pinagtanggol itong si Sara na kanyang katandem sa unit team. Di ba? Wala. Sa kainit-initan ng confidential fund, wala tayong naririnig dito kay BBM. Narinig na lang natin siya nung pipirmahan na yung budget. Na nagtanong sa kanya kung meron pa bang confidential fund, sabi ng isang reporter, sabi niya wala na. Hindi naman in-insist ni Sara. Sabi niya, kaya tapos na, na-settle na yon. Pero totoo niyan, guys, wala naman talaga siya pinaglaban. Di ba? Kung gugustuhin niya nung pinaglalaban ni Sara, di ba, sabi pa nga ni Sara, ini-insist ni Sara eh. Sabi niya na ang kumakalaban sa confidential fund ng kalaban ng bayan at kalaban ng kapayapaan. Di ba sabi ni Sara yon? Doon pa lang makikita mo na nilalaban talaga niya, ini-insist niya yung 650 million pero wala tayong narinig kay BBM. Hanggang sa huli na nga, yung pirmahan na ng budget. So, kung mapansin nyo rin, hindi na rin nagatin si Sara. Siyempre, galit din siya, sigurado, di ba? Masama rin ang loob niya. Imagine mo, pipirma ng budget, wala ka naman palang budget. Yung request niya, wala naman. Hindi naman binigay ng mismong malaki niya. Kaya sa tingin natin, lalong lumalalim ang kanilang magiging team unity, kanilang relasyon. Di ba? Nung una, itong si Sara, naniniwala siya na siyang gumagalaw lang dito, si speaker lang. Pero yun, nung huli na nga, dahil wala na talaga sa budget, hindi na rin nagsalita si BBM, napatunayan niya siguro sa sarili niya, talagang gumagalaw na rin doon si BBM. So yung unit team guys, duty na talagang malalim na yung sugat at pagkawasak nito. Kaya mahirapan niya. Kaya di ba, nung una talaga, pag nag-throwback tayo, talagang mariing tinatanggi o talagang kinokontra ni BBM, Remulla, tsaka si Leonardo Guevara na hindi pwedeng pumasok ng ICC. Pero ngayon napakaluwa. At meron pang inihain na House Resolution, di ba, na makikioperate na. At sa January, itutuloy yan, guys. So sa kabila nito, dami nangyayari, di ba? Lahat talaga patama kay Duterte. Yung SMNI, di ba? O, na-suspend na sa MTRCB, na-suspend na sa NTC. Di ba? At ngayon, di ba, sa January, mukhang revocation na, tatanggalin na talaga kasi may hearing din. Tapos si Kibuloy, binabanatan din. Na talagang alam natin, nakakampi ni Duterte kasi dyan sa umaatake nagsasalita ng kanyang salita na kung saan nagkaroon pa siya ng kaso dahil sa death threat. At itong si Eric, di ba? Celes na nakulong pa sa Senado dahil sa pagiging Marites case. So kung titignan natin yung kilos nga, di ba? Yung kilos, mukhang si PBBM nga. Kasi hindi gagalaw lahat yan, hindi uusad yan guys kung wala niyang basbas yan. Tignan nyo yung impeachment, di ba? Nagsalita siya si BBM doon. Ano sabi ni BBM? Hindi deserve ni Sara ang ma-impeach. So namatay yung impeachment kasi nagsalita si BBM. Pero itong ICC guys, wala na talaga. Kung tuloy-tuloy na to, ito na yung talagang pinalalaban niya kay Duterte. Dahil nga siguro doon sa destabilization. So balikan muna natin guys, throwback. Itong si AFP Browner, kung saan lumusok noon na magkakaroon ng kudeta dahil kumakausap siya sa mga general. At namin din naman ni Duterte na kinausap niya mga general. So balikan muna natin saglit guys yung sinabi ni Browner. Pasok Browner. Unify the organization, our organization of the Armed Forces in the Philippines into one solid professional organization. Marami po tayong naririnig ngayon masasabi natin mga
destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng kudeta. And sadly, some of them were former officers of the armed forces of the Philippines. At nakausap ko po yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the armed forces of the Philippines. Kaya panawagan ko sa ating mga kasundaluhan, officers and enlisted personnel, huwag tayong sumama sa mga ganito, mga movements. Maraming nag-encourage, hinihikayat ng individual members natin. Once we find out that any one of our active personnel are involved in this, we will act swiftly but judiciously. So huwag na natin mag-isip. Maawa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. So yun guys, napanood nyo, di ba? So talagang narinig natin kay AFP Browner, talaga namang may kinausap siya, di ba? Talagang lumabas yan, nag-viral sa media yan, na talagang merong gustong magpabagsak sa gobyerno ni Marcos. So sa tingin natin guys, so, sinabi naman ni Roque na naging pag-usap lang si Duterte, sabi niya, di ba, wala naman yun sa destabilization, sabi niya. Pero ang problema, may nagsumbong nga na kinausap ni Duterte. Siguro guys, tingin lang natin, ito ang naging dahilan kung bakit na-alarma itong si BBM at nagbago ng kanyang isip. Di ba? Para papasukin ng ICC, para itong si Sara hindi nabigyan ng confidential fund at mga ibang policy pa ni BBM kagaya sa West Philippine Sea, sa Pisto, kumukontra din si Sara. So, nagkabuhol-buhol na guys. Kaya siguro ganun ang nangyari. So, kaya guys, ano sa tingin nyo? Totoo kaya na itong si BBM na mismo, di ba, ayon sa ating analysis, siya na mismo. Kayo guys, sa tingin nyo, siya na mismo ba ang may basbas nito sa ICC para makapasok muli? Di ba? At makipag-cooperate. Di ba? May nagsabi pa sa dati na babalik pa tayo sa ICC. So, lahat yan may basbas. Kaya ngayon, gumugulong sa Kamara, di ba? Sa Senado, gumugulong na rin. Kay Risa Hontiveros, nag-file na rin ng resolution yan. Itong si Hontiveros. Kaya guys, sa tingin natin, totoo yung sinasabi ni Roque. Kasi kung hindi totoo yan, tingin nyo lang kung hindi totoo yun ang dahilan na talagang destabilization kay BBM o binababagsak itong si BBM. Sa tingin nyo ba magbabago isip niya? Ilang buwan lang yun nung nagsabi siya, di ba? Na talagang sabi niya na hindi papasok ng ICC. Wala silang karapatan dito. Wala na tayo, hindi na tayo member, sabi niya, di ba? So yun guys, malaya kayo guys. Ako sa tingin ko, totoo sinasabi ni Roque na si BBM ang may basbas ng lahat ng nangyayari ito laban sa mag-amang Duterte. Right guys? Hanggang dito naman po. Mga susunod po. Thank you very much.